Alerto, Visayas at Luzon, Bagyong Ada lalo pang lumakas, posibleng umabot sa mas malakas na antas. Signal number 2 nakataas na sa ilang mga lugar at posible pang tumaas ito ng signal number 3. Matinding ulan, malalakas na hangin at storm surge at mapanganib na karagatan banta sa lugar ng Bicol, Eastern Visayas at karatig lugar. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, January 17, 2026, patuloy na lumalakas ang Tropical Storm Ada habang nananatili ito sa silangan ng Bicol Region sa loob ng Philippine Sea. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, may malinaw na sinyalis ng karagdagang pag-intensify at hindi inaalis ang posibilidad na ito'y mag-iisang severe tropical storm. Ang sentro ng Tropical Storm Ada ay tinatandyang nasa layong 120 kilometers east-northeast ng Katarman, Northern Samar. 175 kilometers east ng Huban naman ng Sorsogon. Ibig sabihin mga kababayan, malapit na ito sa Eastern Visayas at Bicol, kaya direktang apektado ang mga lugar na ito sa ulan, hangin at daluyong ng dagat. Ang Bagyong Ada ay may taglay na hangin na mas tumaas at lumakas pa na may maximum sustained wind na 85 kilometers per hour at may pagbugso na hangin hanggang 105 kilometers per hour na. At mayroong central pressure na 994 HPA. Kapag bumababa ang central pressure ay tumataas ang hangin. Senyales na ito ng lumalakas na sistema. Ito ang dahilan kung bakit posibleng itaas pa ang wind signal sa mga susunod na oras. Ang direksyon ng Bagyong Ada ay pa west-northwestward. Kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang ganitong galaw ay direktang naglalagay sa Bicol at Eastern Visayas sa mas mataas na panganib, lalo na kung bahagyang lilihis pakanluran ang bagyo. Ang lawak ng hangin nito ay umaabot na hanggang 400 kilometers mula sa sentro ng bagyo. Ibig sabihin kahit hindi dumaan ang sentro sa isang lugar, maaari pa ring makaranas ng malalakas na hangin at ulan. At dahil dito nakataas na ang signal number 2 sa ilang mga lugar na mayroong gale force wind at may lead time na 24 hours. Ang lakas ng hangin ay maaaring umabot sa 62 hanggang 88 kilometers per hour at ang posibleng epekto nito ay minor hanggang moderate na pinsala sa mga buhay at ari-arian. Narito na ang ilang mga lugar na nakapaloob sa signal number 2. Sa Luzon, Eastern Camarines Sur, Siruma, Tinambak, Ocampo, Bao, Nabua, Bato, Iriga City, Buhi, Sagnay, Tigaon, Gua, Lagunoy, San Jose, Garchitorina, Presentacion, Caramoan, Milaor, Kamaligan, Pili, Magaraw, Manalabak, Balatan, Naga City, Calabanga, Bumbon, Bula, Kanaman at Cainza. Sa Catanduanes, Albay at Sorsogon. Sa lugar ng Visayas, Northern Samar, Northern Eastern Samar, Hipadpad, Maslog, Dolores, Oras, San Policarpio at Artiche. Sa Northeastern Samar, Matuginaw, San Jose de Buwan. Babala po mga kababayan, ang mga lugar na ito ay posibleng makaranas ng pagbagsak ng puno, sirang bubong at power interruption. Signal number 1 naman na mayroong strong wind na may lead time na 36 hours at may lakas na hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour at mayroong minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Narito mga lugar na nakapaloob sa signal number 3 sa Luzon, Eastern Quezon, kasama ang Pulilo Island, Marinduque, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Masbate, kasama ang Ticao at Burias Island. Sa lugar ng Visayas, natitirang Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, kasama ang Camotes at Bantayan Island. Sa Mindanao, Dinagat Island. Mga kababayan, mahalagang paalala dahil posible pang lumakas ang Bagyong Ada, hindi inaalis ang pagtaas sa signal number 3 sa mga susunod na oras. Paalala natin sa ating mga kababayan, ang ilang lugar ay babad na sa ulan, kaya mas mataas na ang banta ng biglaang pagbaha, landslide at pag-apaw ng ilog sa mga oras na ito. May minimal hanggang moderate
napanganib ng storm surge na umaabot hanggang 2 metro ang taas sa loob ng 48 oras sa mga baybayin ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern at Eastern Samar, Biliran at Leyte. At para sa ating kalagayan ng karagatan, lubhang mapanganib ang paglalayag sa ngayon. Ang alon ay maaring umabot sa 5.5 metro ang taas sa ilang baybayin. Lahat ng uri ng sasakyang dagat ay pinapayuhang manatili muna sa pantalan. Para sa ating track and intensity outlook ng Bagyong Ada, posibleng dumaan malapit sa Catanduanes mula ngayon hapon hanggang madaling araw at posibleng maglandfall sa Bicol kung lilihis pakanluran. Mananatiling tropical storm ngunit maaring maging severe tropical storm. Posibleng humina pagsapit ng Martes, January 20, 2026. Mga kababayan, ang pinakamapanganib sa ngayon ay hindi lang ang lakas ng bagyo, kundi ang oras. Sa loob na susunod na 24 oras, dito inaasahang mararanasan ang pinakamalakas na ulan at hangin. Kaya kritikal ang maagap na paghahanda. Kung matatandaan ninyo ang mga nagdaang bagyo na dumaan sa silangang bahagi ng Bicol at Eastern Visayas, ganito rin ang naging galaw. Mabagal, malawak at mapanlinlang. Hindi man agad na naglandfall, malabwa ang naging epekto dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya ito ang mahalagang tanong sa bawat isa. Handa na ba ang inyong pamilya kung mawalan ng kuryente, mawalan ng signal o komunikasyon? Bigla ang kailangang lumikas sa loob ng ilang oras. At pinapayuhan ang lahat ng local disaster risk reduction and management offices na maging alerto na at magsagawa na ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian. Mga kababayan, ang ulat na ito ay hindi para magpanik, kundi para maghanda. Ang tamang impormasyon sa tamang oras ay maaring magligtas ng buhay. Habang tayo ay maghahanda sa pisikal, huwag din nating kalimutan ang manalangin at pagkakaisa sapagkat kahit sa gitna ng bagyo, may pag-asa at lakas tayong pinanghahawakan. At ako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga kababayan, sa gitna ng mga balitang ng bagyo at panganib, ipinapaalala sa atin ng talatang ito na hindi tayo nag-iisa. Maaaring mabago ang panahon at sitwasyon, ngunit ang Diyos ay nananatiling matatag na sandigan. Lumapit tayo sa Kanya sa panalangin, magtiwala sa Kanyang pag-iingat at gumawa ng matalino hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng ating pamilya at kapwa. Manalig, maging handa at manatiling kalmado sapagkat ang Diyos ay kasama natin. At para sa buod ng ating ulat, ang Bagyong Ada ay mas lalo pang lumakas. Signal number 2, nakataas na sa ilang mga lugar at posibleng tumaas pa ito sa signal number 3. Bicol at Eastern Visayas ang pinakaapektado sa ngayon at mataas ang banta ng baha, storm surge at malalakas na hangin sa ilang mga lugar. Patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa Pilipinas Weather ngayon. Salamat sa inyong suporta. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Patuloy po kayong mag-ingat sa inyong kinalalagyan sa ngayon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, mag-aalerto. Ingat tayong lahat.